Bagong-bagong balita ngayong umaga, nahuli na ang dalawang lalaking sumaksak ng 49 na beses sa isang babaeng UST graduate sa Bacoor, Cavite. Ang mga suspect, magkapatid. May news to go si Jay Sabali live. Jay. Hawi, nagbunga na ang 3 araw na walang tulog at walang tigil na paghahanap ng mga pulis at CIDG sa mga suspect sa pamaslang kay Cyrus Magalang. Sa tulong ng isang saksi ay natukoy ang dalawang salarin sa karumal-dumal na krimeng pagpatay kay Cyrus. Mag-alas 4 ng umaga nang nahuli ang tricycle driver na si Ruel Gasita at kuya niyang si Rolin Gasita na isang vegetable vendor. Yes, unang-una siyempre para sa pamilya kasi naibigay natin yung justice para sa kanilang anak at siyempre para sa ating mga kapulisan na talagang walang sawang nagtrabaho para malusat sa itong kaso na to. Sa eksklusibong interview ng GMA News sa mga suspect, kinwento ng dalawa kung paano ba talaga nangyari ang pamamaslang. Medyo nagkagalit kami ng asawa ko, nag-away kami. Kaya lumayas po ako sa amin. Uminom na rin po ako ng nakainom ako. Tapos naisipan kong magdroga. Ayun. Naisipan kong umuha na dahil sa buring na ako eh. Inantay niya po ako sa Iswan. Doon po, tapos sumama na po siya sa gate. Tapos pumila po ako sa gate. Habang nakapila po ako, ayun, sinabi niya na pong ganun nga po gagawin niya. Kaya pala dinala si Cyrus sa kubo na isolated ay minsan na rin bumili ng gulay itong si Rolin para ibenta, kaya nalaman niya ang lugar na ito. Samantala habang humingi ng kapatawaran ng dalawang sospek kay Nanay Mila ay halos himatayin ito sa kinwento ng dalawang sospek. Humihingi po ako ng tawad, patawaran niyo po sana. Kung may babalik ko lang ngayong oras na hindi ko talaga yun. Kailangan talaga ng Okay, nahingi rin po ako ng Ay. paumanhin po sa magulang po ng biktima eh. Biktima rin po ako dito eh. Sana mapatawad niyo kami. Hawak na rin ng mga pulis ang tricycle na ginamit ng dalawang suspect. At yan muna ang latest mula dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa iyo, Hawi. Yep. Jay, nabanggit ng isang kapatid na nagdroga siya. Sinabi ba niya kung anong klaseng droga yon? Sa aking panayam sa kanya kanina, sinabi niya ay gumamit siya ng shabu, itong pinagbabawal na droga nga. At tinanong ko kung magkano ang ginamit niya, sinabi niya mga 500 pesos worth daw ang ginamit niya bago nila ginawa ang krimen na ito. At yung isang kapatid naman, nagdroga din ba? O paano siya bakit siya sumama dito sa kuya niya? Okay, bali yung nakababatang kapatid ay totoong tricycle driver dito sa lugar at nung nagkaroon nga ng pag-aaway ang kuya niya at ang asawa nito ay pumunta ito doon sa tricycle driver at sinabi nga na kailangan ng pera at ito na nga napag-isipan nila mang hold up. Sa kasamaang palad dahil daw na taranta silang dalawa dahil nanlalaban ng ating biktima, ganito na nga po ang nangyari. Hawi? So lumaban itong biktima kasi yung balita kanina hindi raw natuloy yung rape. At tinanong ko rin yung isang suspect tungkol doon sa nakababang underwear, no? Tinanong ko siya kung sino nagbaba nito. Inamin niya na ibinaba niya ito, pero tinanong ko ba kung meron siyang planong pangre-rape. Ang sinabi naman niya, hindi niya raw alam kung bakit niya ibinaba yung underwear, pero wala naman daw siyang planong gawin yung ganitong klaseng pangre-rape nga kay Cyrus. Okay, so linawin lang natin, yung isang kapatid lang yung high sa shabu. Yung isa naman parang normal lang, pero sumama dito sa kanyang kapatid para gawin itong krimen na to. Base doon sa pag-uusap namin ng mga suspect, no, isa lamang sa kanila ang umamin na nakadroga nga. Pero syempre, sa tingin ko ay padadaanin pa itong dalawa sa drug test at malalaman natin kung isa nga lang ba o silang dalawa ay pareho ay nakagamit ng shabu. Yeah. Okay, maraming salamat. Jay Sabali.